what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito na nga, no? OVP, mga kababayan. Office of the Vice President. Tila nagmamakaawa po sa Kongreso ngayon mga kababayan. No? Nagmamakaawa po ang Office of the Vice President ni VP Sara na aprubahan kaagad daw, no? Agad-agad minamadali po, no, yung kamera, no, para sa kanilang 2026 proposed budget mga kababayan bilang courtesy. Nagmamakaawa sila ngayon, no, at umaasa sila at minamadali pa nila, no, yung kamera. Bakit kaya nila minamadali yung kamera mga kababayan? Naaprubahan yung kanilang proposed budget, no, bilang courtesy na lang daw mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan. Ay, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan ha. Maraming salamat sa inyo. Okay, so shoutout sa mga laging nandiyan dyan, sa mga subscribers, followers at sa mga nagla-like, sa mga nandiyan dyan po sa ating channel ngayon. Pakilike naman po ang ating video. Okay, so eto mga kababayan, no? Eto yung balita na ating pag-uusapan ngayon. Kasi nga, sabi dito, no, umaasa ang Office of the Vice President na aprubahan agad. No, agad daw. Parang sinasabi sa Kongreso, no, wag niyo nang patagalin, aprubahan niyo na kaagad. Bakit kaya? Ang kanilang 2026 proposed budget bilang courtesy. No, parang courtesy na lang daw mga kababayan, no, aprubahan na daw kaagad yung budget nila. Bakit nagmamadali? Anong meron? No, sabi dito mga kababayan, no, basahin muna natin yung komento kung bakit nagmamadali. Panoorin muna natin yung balita. Ito, let's go. Umaasa ang Office of the Vice President na aaprubahan agad ng Kamara ang kanilang 2026 proposed budget bilang courtesy. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castello, 903 million pesos lang naman ang hinihingi nilang pondo. Hindi naman daw yan malaki at nabet na ng DBM. Gayunman, handa rin naman daw ang opisina na depensahan ng kanilang pondo. Matatanda ang naging laman ng mga balita ang pagtanggi ni VP Sara noong nakaraang taon na i-defend ang budget ng OVP at sagutin ang mga tanong tungkol sa paggastos niya sa confidential funds ng kanyang opisina. Bakit ngayon handa na nilang sagutin? Anong meron? Bakit nagbago yung ihip ng hangin? Diba? Bakit nung nakaraan, no, ayaw nyo sagutin, ayaw nyo idepensa. Bakit ngayon handa na kayong idepensa? Anong meron? Ba't nagbago yung ihip ng hangin, mga kababayan? Diba? Nakakapagtaka. Eto mga kababayan, no? Basahin muna natin yung komento rito. No, kayo po ba, no? Tanungin ko kayo. Gusto niyo ba o sang-ayon ba kayo na aprubahan agad-agad, no, ng Kongreso yung kanilang budget? No, kaya naman daw nilang idepensa. Ano sa palagay ninyo? Bakit bakit biglang nagbago, no, yung ihip ng hangin? No, dati ayaw nilang depensahan, no? Ayaw ipaliwanag, parang ganun, ayaw explain ni VP Sara. Bakit ngayon tila handa na silang idepensa, no? Anong meron nung budget nung nakaraang taon, no, na hindi nila maidepensa, at anong meron sa budget na ngayon na kaya nilang idepensa na? Sabi dito mga babayan, ayos 903 million lang. Nilalang lang nila ang 903 million. Actually, almost 1 billion na to, no? Hindi malaki. Grabe, nasanay kasi sa malakihang kurakot kaya naliliitan sa 903 million. Dapat nga, di bigyan ng budget ang Vice President na yan. Di naman nagtatrabaho para sa taong bayan. Pinapasweldo lang ng walang kahirap-hirap ang kapal ng muka.
para mag-demand at umasa pa ng budget. Tibay ng sikmura talaga basta magnanakaw. Huwag na raw bigyan ng budget. Oh. Dapat wag na bigyan ng budget. Nilulustay lang sa pamamasyal sa ibang bansa. Sumusweldo, walang ginagawa. Ang prinsesa ng Republika ng Pilipinas nang hihingi ng budget para gastusan ang kanyang world tour. Sarap ng buhay ng ating Princess Sarah. Daig pa nito yung totoong may royal blood sa ibang bansa. Mag-enjoy po kayo dahil lahat ng Pinoy magtatrabaho at magbabayad ng tax to support your travel expenses. Ang galing mga kababayan. O ito panoorin natin mga kababayan yung kabuuan ng interview na yan, no? Para mas maintindihan natin. Okay? So ito yan. Attorney, una po sa lahat, kailan po ba ang budget hearing ng OVP? We received the invitations for September 12 sa House of Representatives and then September 15 sa Senado. Yes, Attorney. Friday the coming week and then the following Monday. Attorney, the proposed spending plan for 2026 is 902.8 million. Tumaas ito ng 21% compared to the 744 million last year. Noong nakaraang taon, tinapyasan po ang budget ng OVP. So eto mga babayan, tumaas pa pala yung budget nila ngayon. No, tumaas na yung budget nila ngayon. Tapos nakakapagtaka na kaya na nilang depensahan. No, pero yung budget nila dati na 700 million, mga babayan, hindi nila kayang depensahan. Bakit? Anong meron? Diba? Okay, magtataka eh. Yung taon po ba, ano ang inaasahan ninyong mangyari? Yung mga programs na inalis nila this year, hindi na din natin binalik doon sa proposal. But the Department of Budget and Management thankfully approved some increases in some of the major programs naman. So medyo lumaki ng konti from 2025 to 2026. Meron tayong, like you mentioned, it's around 21%. Meron kasing mga programa na kailangan talaga na tinaasan naman nila. Oh, grabe ah. Speaking of these programs, ano po ba ang mga pangunahing programa ng OVP na kailangang mapaglaanan ng magandang pondo? So, maganda to mga babayan na malaman natin. Ano-ano ba yung mga paglalaanan ng pondo ng OVP? At bakit tumaas ito ng ganun? No? 21% mga babayan. Diba? Alamin natin yan. Yes, we have mga flagship projects ni Vice... Akala ko flood control project. Flagship projects daw. Alamin natin yan. President Duterte, we have the Magnegosyo Taday. Nag-request din tayo dyan ng dagdag sana, pero okay na din. And then, ang tinaas na budget natin is for the Pagbabago Campaign. Ito naman yung 1 million learners and 1 million trees. So, 1 million na puno yung tinatanim natin, di ba, na kinukumpleto. And then, the 1 million lang na puno, mga kababayan. Magkano ba yung 1 million, isang puno na yan? No, sabihin natin 5 piso o 10 piso ang isang puno o 20 pesos, mga kababayan. No? Sa 1 million, magkano yun? 20 million, mga kababayan. No? Hindi naman siguro ganun kalaki yung mawawala sa budget nila doon sa 20 million na yun. No, bakit kailangan ganun na pondohan yung mga puno na yan, mga kababayan? Saan itatanim yan? Well, di ko sinasabing hindi tayo dapat magtanim, no, mga kababayan. Di ba? Pero, no, ako para sa akin, no, hindi dapat pinopondohan ng ganung kalaki. No, yung pagtatanim lang ng puno na yan. Alam niyo kung bakit? Marami kasing nagdo-donate, no? Pwede silang humingi. Binibigay nga, pwedeng i-donate yan eh. Oh. 'Di ba? Maraming pwedeng pwede nga tawag dito. Pwede nga may mga volunteer na magtatanim ng puno na yan eh. Baka wala kayo halos gastusin dyan. Diba? Saan ba itatanim yung mga puno na yan?
na pinapamigay natin, containing school supplies, dental kits, and other necessities for children. And then doon sa disaster operations natin, we have the Disaster Operations Center that assists yung mga na bibiktima ng mga sakuna natin. So meron din siyang dinagdag, meron ding na increase na pondo for this project. Attorney, bukas ba si VP Sara sa tinatawag na realignment ng proposed budget? Sakaling bawasan ng Kongreso ang panukalang pondo? Huwag naman sana, Ann, kasi hindi naman na malaki talaga yung pondo ng Office of the Vice President. But kung sakaling kakailanganin natin mag-realign, pwede naman following legal procedures and then the procedures also of the Commission on Audit. Kasi kahit pwede mong i-realign, you still have to follow the guidelines and the rules ng realignment. But of course, we're ready, we're open to do that if necessary. Sakaling ayaw nilang matapyasan yung pondo ng OBP, in short, mga kababayan. Diba? Wag daw bawasan. Wag daw mag-realignment, mga kababayan, kasi mababawasan yung kanilang pondo. Bakit? Ano meron? Ba't ayaw nyo mabawasan yung pondo nyo? Bawasan po ang budget for 2026. Maapektuhan ba nito yung mga proyekto ng OVP? The Office of the Vice President simply lives with what we have. So kung anong budget yung ibibigay nila, kakayanin pa rin natin because itong mga major, the flagship projects ng OVP, kailangan talaga ng tao. So, yun naman pala, kakayanin naman pala kahit tapyasan eh. Bakit ayaw niyong patapyasan? Diba? Kakayanin naman pala kahit tapyasan yung budget ninyo. Di pagkasya ninyo yung budget ninyo. We'll find a way kung sakaling mabawasan nila pero sana hindi na. Yes, yung almost 903 million natin, and yan na yun talagang kailangan sana hindi na nila bawasan. Alright. Attorney, sabi ng iba, ang pondo ng OVP ay di hamak na, napakalaki compared to the other agencies ng pamahalaan. Ano ang tugon nyo dito? Well, the Office of the Vice President is the second highest office in the land because of the position, hindi ba? So, comparatively, hindi siya malaki because it's not even a billion compared to the other executive agencies. So, we disagree kung sinasabi nila na napakalaki. In fact, napakaliit po, if I have to say, napakaliit ng budget. Makakadalo po ba ang Vice Presidente sa deliberasyon ng panukalang pondo? I still have no confirmation on that one, but it's assured for everybody to hear that the Office of the Vice President is ready to defend its proposed budget. Actually, recommended na yun ng DBM, and recommended na ng DBM sa Congress, so sana ito na yun na hindi na nila bawasan. We're ready to defend it anytime. Oo, ayon nga po sa statement ng OVP, si VP Sara ay handang-handa na ipagtanggol ang kanyang 2026 budget sa Kongreso, pero nakadepende daw ito sa kanyang schedule. Maaari po ba natin linawin, attorney, kung gaano kahanda? Ano ba yung schedule na yan, mga kababayan? Yung travel abroad na naman, yung paglabas na naman ng bansa. Ang ating Vice So parang uunahin niya pa yung kanyang pag-alis ng bansa, mga kababayan, kesa dito sa budget deliberation na to. Kesa sa pagdepensa doon sa budget na hinihingi nila. Basta gusto lang nila aprubahan ng Kongreso. No? Parang dinidiktahan nila yung Kongreso, no? Na aprubahan nyo na yan, no? Pagkababawasan ninyo, hindi ako pupunta dyan. Ganon. Diba? Parang inuutusan nila yung Kongreso, mga babayan. Presidente, at anong plano kung sakaling hindi siya makakadalo? Meron naman kasing designated people for this, the ones who are assigned. So the team, in case wala si VP Sara, the team will be led by the Undersecretary, and then we have the Assistant Secretary, yung head ng ating finance, head ng HR, and head ng plans and programs. So, lahat nakabasta na kami
to defend our budget on September 12 and September 15. Attorney, ang ilan daw sa panukalang pondo ng OVP ay duplikasyon na lamang ng ilang programa ng iba pang ahensya ng pamahalaan o wala sa mandato ng OVP. Paano masisiguro ni VP Sara Duterte ang transparency sa paggamit ng pondo? Yeah, on transparency, unahin ko yung transparency, Anha. We have received for the last 3 consecutive years the unmodified, unqualified audit opinion issued by the Commission on Audit. So, ibig sabihin, fair lahat ng presentation natin, maayos yung pagpresenta ng documents on the financial transactions. Pero if you say that it's a duplication, I mean, what we do in OVP is a duplication of the functions of other agencies. Probably, merong mga kapareho because we all aim for public service. We all aim, di ba, for social service to the people. So, merong mga kapareho, but ours is actually an augmentation or a complementation of the functions na ng ibang executive offices. Like our disaster operations, meron, yes, we have the National Disaster Risk Reduction and Management Office, di ba? So, meron talaga. Pero yung sa OVP, we try to reach as many people as possible in the farthest locations as possible. At yung mga hindi na napupuntahan ordinarily or hindi na naaabot dahil actually it's a risk rin yung mga pinupuntahan natin na pinakadulo ng mga probinsya para makatulong tayo sa kanila, those who are affected by the disasters that were happening now. Ano naman, Attorney, ang tugon ni VP Sara sa mga kritisismo at aligasyon ng underutilization at overspending sa mga nakalipas na taon? Underutilization, hindi siya underutilization, but of course, the Office of the Vice President is being very, very careful. Prudence lang, just exercise prudence in spending. So, wala siyang underutilization, wala ring overspending because how can you overspend kung sobrang liit na nga nung pondo, di ba? So, wala siyang overspending. Naniwala ba kayo doon, mga kababayan? No, na walang overspending ang OVP? No? Pinipilit ng OVP na ubusin lahat ng pondo by the end of the year, but of course, with the exercise of prudence and proper caution. Attorney, tungkol naman sa mga nangyayaring investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control. Ang sabi po ni VP Sara, too little too late na daw para sa Pangulo. Tinawag niya rin itong sarswela. Bakit ito po ang pananaw ng ating Vice Presidente? I think, Anne, it's best to ask the Vice President that question. But the thing is, ang OVP kasi, we're focused on the job that we have. May naman tayong programa na kailangan talaga pagtuunan ng pansin. So yung mga external, mga issues outside the Office of the Vice President, si Vice President Duterte na lang ang sasagot. Nabanggit din ni VP Sara yung korupsyon sa Education Department at sinabi po niya na nabanggit na niya ito sa Pangulo ngunit hindi ito natugunan. Is the Vice President still planning to pursue this? Let's ask the Vice President, Anne, that question kasi like I said, I speak for the Office of the Vice President. So internal functions and activities lang yung i-discuss na. Bago po tayo magtapos, Attorney, kailan po ba ang 90th anniversary ng OVP at ano po ang mga nakalinan ninyong aktibidad sa araw na yon? Yes, we're actually excited, preparing, planning all programs and activities leading to November 15 because the 90th day from 1935 when we first became a republic, nagkaroon tayo ng Vice President. So, leading to that, we're already preparing for it and we intend to feature yung mga previous vice presidents natin in his... Alright, so yan mga kababayan. Maputol ko na dyan, no, yung video na yan mga kababayan. So ano masasabi ninyo, no, dito sa sinabi na to ng spokesperson ng OVP na si Attorney Ruth Castelo mga kababayan, no, na parang wag na raw bawasan, no, ng Kongreso yung kanilang budget at agad daw pong aprubahan ng Kongreso.
I-comment na lang yun ang inyong opinion po sa ibaba at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace!